Alleluia, Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag-ahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinatapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinghagang ito, siya ay umalis doon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa unang Huwebes tayo ng buwan ng Hulyo at ngayon na uno ay ating ginugita si San Alfonso Maria ng Ligori. Kung inyo pong napansin ngayon sa tinatawag nating pangalawang taon ng liturhiya sa Huwebes na ika-17 na linggo sa pangkaraniwang panahon, ang pinakatima po ay ang marapat o ang angkop. Sa salitang Hebreo, ang angkop o narapat ay tinatawag na hataim. Pero dahil ang ating pagbasa hindi lang po Hebreo po yung unang pagbasa, sa ating bagong tipan, ng ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang mabuti ay tinatawag na tairatio, na na-translate naman sa Latin ng Denius, ang narapat. Kaya, mayroon po tayong mga iba't ibang aral. Ang unang aral ay ang nakuha natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 6, na pinapunta si Propeta Jeremias sa tagapaggawa ng palayok na gumagamit ng luwad upang ihugis ang palayok. Kapag hindi naayos, ibig sabihin, hindi hataim, hindi ayos, ito'y binabago uli hanggang magiging mabuti. Kaya nga sa ating Salmo 145 na ang tugon ay sa verso 5, mapalad
ang kinukupkop ng Panginoong Diyos ni Jacob na gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay angkop sa isang buhay na mapalad, isang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos o tumatalima sa kalooban ng Diyos. At matulad ito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, 47 hanggang 53, ng mga isda na nakuha ng isang lambat. Na ang paghahari ng Diyos parang lambat na inihagis ng isang mga isda at ito'y dalhin sa dalampasigan yung mga isda na may kwenta o mabubuting isda. Yon ang dalhin. Yon ang dalhin sa bahay o dili kaya ilagay sa silid o sa sisidlan upang gagamitin. Pero ang mga walang kwenta na nakuha ng lambat, ito'y ihagis, titipunin at susunugin. At ito'y nahintulad sa panghuling araw ng paghukom, na kung saan ang anghel ng Diyos ay kanya pong titipunin ang lahat ng mga tao at yung mga makasalanan na tinuturing na walang kwenta, sila po ay dalhin sa tinatawag na pugon na may apoy na susunugin. Ito yung impyerno. Ito ay natulad sa Gena, isang parte halimbawa ng Israel, na doon itinapon yung mga basura. At itinapon ng basura, sinusunog yung basura, ang apoy ay hindi siya tumila. Naroon lagi ang apoy at napakabaho. Ito'y naituring parang larawan ng impyerno ng kasamaan. Pero sa lugar na ito ng Gina, noong sa panahonan ng mga hari, ito ay mayroong pugon na doon mag-alay para sa Diyos-Diyusan na si Molok. At dahil dito, kung sino yung ilagay sa lugar na yon at matulad ng mga masama na tao o na nalarawan ng isdang masama, ay sila yung mga hindi katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, upang tayo'y katanggap-tanggap sa paghahari ng Diyos, una sa lahat, atin pong linisin ang ating puso at linisin natin ang ating isipan. Ang paglinis sa ating puso ay ang ating puso, atin pong ibagay, atin pong isentro sa puso ng ating Panginoon. Na ang kanyang puso ay puso ng pagmamahal, ng habag, ng awa, at pagtanggap ng kapwa. Kapag ang ating puso po ay hindi kagaya ng Panginoong Hesus Nazareno, dahil punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng galit, tampo at mga negatibo, ay hindi po yan kaya-aya, hindi po tayo magkaroon ng puok o ng lugar doon sa kalangitan. Ang ating isipan, sapagkat doon po dumadaloy ang lahat. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, gustong gawin, lahat ng mga kinamalingan natin, lahat ng mga tunguhin sa buhay natin, doon po dumadaan sa ating isipan. Kapag ang ating kaisipan ay nag-udyok ng marumi o masama na iniisip, na gusto nating kamtin ito kahit sa anong paraan, o dili kaya may masama lagi tayong iniisip, o may tunguhin na masama, hindi po tayo mapunta sa tinatawag na hataim o narapat na mga taong maligtas, o dili kaya tairatso o mga taong denyos na kung saan na karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kailangan natin ang pagbabalik loob, ang pagbabago. Wala namang taong masabing perfect. Kaya magtanong kayo, patawarin pa kaya ng Diyos? Lahat po tayo patawarin ng Diyos. Gaano man kabigat ay nagawang pagkakasala, patawarin ka ng Diyos kapag ka ikay nagkumpisal at nagbalik loob at nagbabago. Kinakailangan lang na magbabago. Sapagkat mayroon pong mga tao na akala nila sila'y matuwid na. Yun pala, nayurakan nila ang karapatan ng kanilang kapwa. May mga tao na
kaugalian na nila na magkaroon ng bisyo. Paghitit ng kung anong hinitit na sigarilyo o dili kaya vape o dili kaya nagtitake ng druga o nagsusugal o mga mahalay na bisyo, akala nila normal lang yon. Pero yon ay labag sa Diyos. Labag po ang paglalasing, labag po ang pagsusugal, labag ang paggawa ng masama, labag ang pagmumura, at hindi po kaaya-aya sa langit ang mga may masama na ugali. Akala nila na kahit na masama ugali nila, magsimba pa rin sila, kawaan sila ng Pong Hesus Nazareno. Bibigyan man kayo ng biyaya, pero hindi po kayo mapunta sa langit kapag hindi baguhin ang inyong masama na ugali. Hindi po matawag nating Kristiyano ang isang tao na may bisyo at may masamang ugali at may masamang tunguhin sa buhay. Ang kinakailangan po ng Diyos sa atin ay gaya tayo ng isang luwad na ginagawa ng palayok. Kapag masama pa, anong sinasabi sa aklat ni Propeta Jeremias? Tinutuwid hanggang maging mabuting palayok bago ito dalhin sa pugon. At sa ating Ebanghelyo na yung mga isda na masama, hindi na talaga magkaroon ng kaligtasan sapagkat hindi po magbabago. Ito ay panawagan sa ating Panginoon na magbabago tayo sapagkat ginagawa na nating katawa-tawa o may masama na tayong larawan na ginagawa sa buhay ng ating Panginoon. Kung ano natin nilapastangan ang larawan ng Panginoon, kuminsan ginagawa natin siyang pangpatawa. Maski nga doon sa Olympics, sa Pransya, ang Last Supper, na kung saan nagpahayag ang malaking sakripisyo ng ating Panginoon, nilapastangan na. Hindi na ginagalang ang Diyos. Hindi na ginagalang ang anak ng Diyos, ng ating Poong Hesus Nazareno. Parang ang mga tao'y lagi na lang naglapastangan sa imahin ng ating Panginoon. Magdasal tayo sa panahon natin ngayon, sapagkat kung lagi nating nilapastangan ang mga bagay-bagay na banal, ang mga bagay-bagay ng Diyos, darating ang panahon na hindi na po tayo mapigil sa ating ginagawa. Ang parusa ng Diyos ay maging parusa na para sa lahat at madamay ang ibang mga taong mga mabubuti. Dahil sa kasamaan na rin ng mga ilan na alam nila na masama yung kanilang ginagawa, pinagpatuloy pa rin. At yung mga otoridad na sila yung sana makapagbago nito, hindi man lang humingi na kung anong patawad. O kaya yung mga tao na gumagawa ng mga paglapastangan sa imahe ng ating Panginoon, hindi man lang nagbabago at nagsisisi. Ipagdasal natin na sila ay magbabago. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago tayo upang ang Diyos ay laging sumasa atin. Magbalik loob tayo sa Diyos sapagkat panahon na mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos upang maging bahagi tayo sa buhay na walang hanggan na inilaan niya sa lahat ng mga taong nagbalik loob at nagbabago upang mabuklod ang tunay na sambayanan ng Diyos, ang paghahari ng pag-ibig, katarungan, kapayapaan, buhay na kung saan mayroon tayong pagkikitungong mabuti sa ating kapwa-tao. Naway, ang Diyos na ang maging sentro ng ating mga puso. Ang Diyos na ang siyang maging saysay at kabuluhan ng ating buhay. Alamin natin na nag-alay ng buhay ang ating Panginoon upang tayo iligtas. Ano ba ang ating nagawa upang tayo ay tatapat o tapatan natin ang kabutihang loob ng Diyos? Kinakailangan din tayong magbalik loob at mabuhay ng mabuti sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang